Ako nga pala si Rika. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari ito taong 2009 sa lugar ng Cagayan. Bata pa lang ako, Miss Aya, ay hindi na ako mapaniwalain patungkol sa mga aswang, barang, kulam o kahit ano pa mang mga masasamang nilalang o elemento. Laking Maynila kasi ako at para sa akin, mga kemerot-kemerot lang ang ganong usapin. Kumbaga, kwentong barbero lang para may mapagtsismisan o pag-uusapan ang mga matatandang walang magawa sa buhay, kundi ang magtsismisan sa tabi-tabi. Isa pa nga ako sa mga kabataan noon na ginagawa itong katatawanan. Subalit nagbago ang lahat ng mga paniniwala ko noong mismong naranasan ko na ang isang pangyayaring ni minsan ay hindi ko inakalang mangyayari sa buong buhay ko. Mahigit 4 na buwan na akong buntis noong magbakasyon kaming dalawa ng asawa kong si Edwin sa kanilang probinsya. Ang usapan kasi namin ay mga 2 buwan o higit pa kaming magbabakasyon roon. Depende sa sitwasyon. Kung magugustuhan kong manatili na lamang sa kanilang baryo at doon na tumira, ay mas pabor pa umano sa asawa ko. Dahil hindi raw siya mag-aalala kung sakali mang nasa trabaho siya. Sa bahay kasi sa Maynilang nirerentahan namin ay ako lang mag-isa kapag nasa trabaho siya. Wala akong kasama, kaya't hindi siya mapalagay at labis-labis ang kanyang pag-aalala. Kung hindi mo kasi na itatanong, Miss Aya, maselan akong magbuntis. Kaya't hindi pwedeng walang magtitingin-tingin sa akin. Kaunting lakad ko lang kasi ay nahihilo na kaagad ako. Lalo na noong mga kapanahonang naglilihi pa ako. Maarte din ako sa pagkain at maging sa amoy ng mga nilulutong ulam ay napakaselan ko. Dahil nga sa ganong sitwasyon ko ay nagsuhestyon si Edwin na magbakasyon na muna kami para makalanghap ako ng sariwang hangin at makakain ng mga preskong pagkaing nanggagaling sa pananim ng kanyang mga magulang mula sa likod ng bahay nila. Noong nasa probinsya na nga kami, ay walang pagsidla ng kagalakang nararamdaman ng mga magulang ni Edwin. Panganay na anak kasi ang asawa ko at kauna-unahang apo ng mga magulang niya ang ipinagbubuntis ko. Todong pag-aasikaso ang ginagawa nila sa akin. Halos lahat na yata ng mga kaanak ni Edwin ay pumunta sa bahay nila. Noong malaman ng mga itong nagbakasyon si Edwin, tuloy, Miss Aya, yung dala naming 3 latang biskwit na pasalubong namin sa pamilya ng asawa ko ay kamuntikan pang kulangin. Mabuti naman at naisipan mong magbakasyon dito, Ed. Ang tagal na din ng huling uwi mo eh. Wika ng lalaking si Van, kababata ng asawa ko. Kanina pa sila nito nag-uusap at nagkakamustahan, kaya naipakilala na din ito ni Edwin sa akin. Oo nga, hindi ko akalaing sa pagkikita ulit natin, pamilyado na tayo pareho. Kamusta naman kayo dito? Ayun, ayos naman. Nagsisikap pa rin para makaraos sa pang-araw-araw. Gaya pa rin ang dati itong lugar natin. Halos wala pa ring pinagbago. Ikaw, kamusta ba ang buhay sa syudad? Sasagot na sana ang asawa ko nang biglang sumingit ang isang babae sa usapan nilang 2 magkaibigan. Hindi ko nga din nakalaing may kasama ka na pala sa pag-uwi mo dito. Rinig kong wika ng babae. Kahit na medyo may kalayuan kasi ako sa kanila, ay rinig na rinig ko pa rin ang pag-uusap ng mga ito. Kanina pa kasi ako nakikinig sa kanila. Napansin kong natigilan bahagya sa pag-uusap ang 2 lalaki at para bang bigla na lang nabalisa si Edwin.
Pansin na pansin ko din, nakakaiba kong makatingin ng babaeng iyon sa asawa ko. Malagkit at makahulugan. Ayos ka lang ba, iha? Untag na tanong sa akin ng ina ni Edwin. Kaya naman nawala sa tatlo ang atensyon ko. Ayos lang naman po, Nay. Baka napagod ka mula sa mahabang biyahe nyo. Magpahinga ka na muna kaya. Dahil sa pangungulit ng biyanan kong babae, ay napilitan akong umuo. Mabuti na lang din dahil bago pa man mahawakan ng asawa ko, nung babaeng malagkit kong makatingin sa kanya, ay tinawag na si Edwin ng kanyang ina. Dagli namang tumayo ang asawa ko, mabilis na nagtungo sa kinauupuan ko. Halika na mahal, magpahinga ka na muna dun sa silid ko. Wika ni Edwin nang makalapit ito. Mabuti pa nga anak, nang makapagpahinga muna kayo. Marami pa namang bukas para makisalamuha kayo sa mga tao rito. Siya, sige na. Pasok na sa loob. Sambit ni Nanay Mercy. Pero bago pa man kami tuluyang makapasok sa loob ng bahay, ay muli kong sinipat ang babaeng nakita ko kanina. Diretso lang itong nakatingin sa akin nang walang kaemosyon-emosyon ang pagmumukha. Titig na titig pa ito na animoy nakikipagtagisan ng tingin sa akin. Dahil sa ginawa niyang iyon, ako na din mismo ang naunang bumawi ng tingin at pumanhik na nga sa loob ng bahay. Hindi ko naman maiwasang mag-isip kung bakit gano'n na lamang makatingin sa akin ang babaeng iyon. Pero matapos ang araw na yun, ay hindi ko naman na pinagtuunan ng pansin ang babaeng nakita ko. Naisip ko kasi na baka isa ito sa mga kababata ni Edwin o di kaya'y taga-baryong kilala niya lang din. Ipinagsawalang bahala ko na nga lang ang pangyayaring yun. At hindi na pinagtuunan pa ng pansin. Hindi ko na din naman muling nakita pa ang babae matapos ng araw na iyon. Kinabukasan lang ng hapon ay nagpaalam ang mga biyanan ko na aalis muna sila at makikiburol sa kabaryo nilang Yumao. Pwede po ba akong sumama, Nay? Tanong ko. Abay, hindi pwede. Ano ka ba? Hindi pwedeng sumama sa may patay ang nagdadalang tao. Dumito ka lang. Kayo ni Edwin. Kami na lang ni Anselmo ang magtutungo roon. Ipapaabot ko na lang ang pakikiramay nyo. Tugon nito na nakakunot pa ang noot, halatang hindi natuwa sa sinabi ko. Bakit naman po? Bakit bawal? Sa syudad, pwede naman po. Takang tanong ko. Ay basta, ang dami mong tanong. Dumito lang kayo at wag nang lalabas pa. Dahil magagabi na. Isarado niyong maigi ang mga bintana. Edwin ha! Nagdadalang tao ang asawa mo. Naaalibadbarang tugon nito. At binalingan pa ang anak niya. Magkaiba ang syudad at ang lugar na ito, iha. Marami kaming sinusunod na pamahiin at paniniwala dito. Para din naman yan sa'yo, kaya makinig ka na. Dagdag pa nito. Napabuntong hininga na nga lang ako at napatingin sa asawa kong si Edwin. Nakasulukuyang nakatingin din sa akin. Hinihintay ko kasi ang simpatyan niya. Ngunit wala akong napala at para bang sinasabi niya pang makinig na lang ako sa mga magulang niya. Sige po, Nay, Tay, ingat kayo. Huwag kayong magpapagabi masyado. Wika ko. Tuluyan na ngang nilisan ng mag-asawa ang bahay. Noong tuluyan ng kumalat ang dilim sa paligid, ay tinulungan ko na din ang asawa ko
sa pagsasara ng mga bintana. May kalakihan din kasi ang bahay na yon. Kaya naman para mapabilis ang gawain niya, ay tumulong na ako. Ngunit bago ko pa man maisara ang pinakahuling bintana na nakabukas, laking gulat ko nang biglang may malaking kulay abong aso ang dumamba roon. Nag-aangil ito't galit na galit. Sa gulat ko ay kamuntikan akong matumba. Mabuti na lang at mabilis akong nasalo ng asawa ko at nakuha ko kaagad ang balanse ko. Anak ng, nakakagulat ka namang aso ka. Ano ba yan? Bulalas ko habang sapo-sapo ang dibdib ko. Shoo, alis! Alis na't isasara ko ng bintana. Bugaw naman ng asawa ko. Laking pagtataka ko nang bigla na lang itong umamo na para bang naintindihan niya ang sinasabi ni Edwin. Pagkaalis ng asoy, isinara na nga ng asawa ko ang bintana. Napatingin na lang ako sa kanya nang may pagtataka kung papaanong umamo ng ganun kadali ang asong iyon. At isa pa, papaanong napakalaki naman ata nun para maabot ng gano'n ang bintana. Ayos ka lang ba? Tanong ng asawa ko. Tanging pagtango na lang ang naging tugon ko. Sumunod na araw ay naging abala na din kami. Sa ilang araw nga ng pananatili ko sa bahay ng mga magulang ni Edwin, ay maraming mga pamahiin at bawal ang palaging ipinapaalala sa akin ni Nanay Mercy. Gaya na lamang ng bawal na akong lumabas sa bahay kapag magtatakip silim na at dapat nakasuot na raw ako ng kulay itim na damit sa kinagabihan. Dahil marami umanong mga masasamang nilalang ang nababanguhan sa mga buntis. Dahil sa ayaw kong makitaan nila ako ng pangit na pag-uugali, ay sinunod ko ang mga bilin sa akin ni Nanay Mercy. Kahit na hindi naman talaga ako naniniwala sa mga pamahiin na yan at kuro-kuro sa aswang. Hinayaan ko na nga lang silang sundin at baka sumama pa ang loob. Isa pa'y, baka kasi pagsimulan pa ng gulo kapag hindi ko sinunod ang mga ito. Kahit na mukha naman silang mababait at hindi ganong klaseng tao. Siyempre, respeto na lang kung ano man ang mga paniniwala nila. Alam ko din naman kasing mapapaniwalain ang mga taong nakatira sa probinsya. Iha, Rika, ano't hindi ka pa nakapagbihis ng kulay itim? Magdadapit hapon na. Sige na't magbihis ka na ng damit, Iha. Maghaplas ka na din ng lana ng nyug sa tiyan mo. Nang sa ganon hindi ka malamigan. Maaga pa naman po, Nay. Mag-aalas 5:30 pa lang. Mamaya-maya na po, tatapusin ko lang tong ginagawa kong pagbawalis. Ay, nako. Ikaw na bata ka. Huwag mo nang pabuti ng 6:00 at baka may mapadaan ditong diingon nato. Mahirap na. Sige na. Ako na muna dyan sa ginagawa mo. At pagkatapos mo magbihis, saka mo na lang ito balikan. Yaw-yaw nito't inagaw pa sa akin ang hawak kong walis tingting. Wala na nga akong ibang nagawa, kundi sundin ang mga sinabi niya. Pumasok na ako sa loob ng bahay para magpalit ng damit. Ganun parati ang nangyayari, Miss Aya. Tila alalang-alala ito kapag hindi ko nasusunod ang bilin niya. Minsan nga'y napapasabi na lang ako sa aking sarili na masyado silang OA. Gayong wala naman akong ibang nararamdaman o napapansing kakaiba sa paligid. Kahit na liblib pa ang lugar na iyon, ay normal at panatag naman ang kalooban ko. Yun ang pag-aakala ko, Miss Aya.
Hanggang sa isang hapon noon, nakaupo kaming dalawa ni Edwin sa balkonahe ng bahay at nagpapahangin. Nang may matanaw akong isang babaeng, sa tingin ko ay kaidaran ko lang. Noong unay hindi ko pa ito namumukhaan dahil medyo may kalayuan ito't magdidilim na din ang paligid. Nakatayo lang ang babaeng iyon malapit sa puno ng mangga sa tawid ng kalsada at panay ang tingin sa gawin namin. Inakala ko pang baka napadaan lang ang babaeng yon o nagpapahinga saglit. Pero nagdaan na lang ang ilang minuto ay nandun pa rin ito. At sa pagkakataong iyon, titig na ang babae sa akin. Kahit na hindi ko lubos makita ang kabuuhang itsura niya, natitiyak kong sa akin ito nakatingin ng masama. Kaya naman hindi ko na napigilang hindi makaramdam ng takot at kaba. Inaya ko na nga lang pumasok sa loob ng bahay ang asawa ko. Matapos ang hapong iyon, ay nasundan pa ng nasundan ang pamamalagi roon ng babae. Nang muli na naman kaming tumambay ni Edwin sa balkonahe, ay nakita kong naroroon na naman ito sa may puno ng mangga. Hindi na ako nakatiis pang hindi punain ang babaeng yun, Miss Aya. Dahil sa ilang araw ko na rin siyang nakikitang palaging nakatayo sa kung saan man siya naroroon ng mga sandaling iyon. Tinanong ko si Edwin kung kilala niya ba ang babaeng nakatapat sa amin na nasa tawid ng kalsada. Saglit na tinignan ng asawa ko ang babaeng tinutukoy ko. Pagkatapos ay nakita kong nangunot ang noo niya na para bang nagtataka. Tara mahal, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Aniya at inalalayan na akong makatayo. Ha? Teka lang mahal, bakit naman papasok na tayo kaagad? Hindi pa nga nag-iinit ang puwet ko dito sa upuan. Nayayamot kong reklamo. Basta, tara na, pasok na tayo. Aniya at nagmamadali ng kumilos. Wala na nga akong nagawa pa, kundi sundin na lamang ang sinasabi niyang pumasok na kami sa loob ng bahay. Ayoko pa sana dahil nag-e-enjoy pa ako tumingin-tingin sa labas ng bahay. Isa pa'y malamig at masarap ang hangin sa katawan. Ang kaso, talagang mapilit ang asawa kong pumasok na kami sa loob. Para siyang may kinakatakutan o kaya naman ay may iniiwasan. Subalit bago pa man ako tuluyang makapasok, ay may kung anong nagtulak sa akin. Nalingunin muli ang babae. Pagkalingon ko nga, ay nakita kong nasa tapat na ito mismo sa tarangkahan ng bakuran. Bigla na lang kumabog ng malakas ang dibdib ko't pinagpawisan ako ng malalamig. Iyon lang naman kasi, Miss Aya. Ang babaeng nakita ko na malagkit kong makatitig sa asawa ko noong unang araw na pagdating namin. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa akin at galit na para bang may malaki akong kasalanan sa kanya. Dahil sa nakita kong iyon, ay napahigpit ako ng hawak sa kamay ng asawa ko. Napatigil naman ito sa paglalakad at tinanong kung ano ang nangyayari sa akin. Sasabihin ko na sana sa kanya ang nakita ko. Nang sa walang ano-ano'y isang kurap lang ng mga mata ko, biglang naglaho na parang bula ang babae. Ayos ka lang ba mahal? Parang nakakita ka ng multo dyan. Huy! Tanong ni Edwin. At marahan pang niyugyug ang balikat ko. Ha? Ano? Ayos lang. Ano kasi? Wala. Sige, pasok na tayo. Tugon ko't ako naman ang nagmadaling pumasok sa loob. Habang kumakain kami ng hapunan, ay hindi ko maiwasang mapaisip
kung sino at ano ang ginagawa ng babaeng iyon. Unti-unti na rin akong binabalot ng kakaibang takot at kaba. Dumarami na din ang katanungang nabubuo sa aking isipan. Kilala mo ba ang babaeng yun, mahal? Pangungulit kong tanong sa asawa ko matapos naming maghapunan. Ewan ko ba, Miss Aya, pero ng mga oras na iyon ay kinukutuban akong kakilala ni Edwin ang babaeng sinasabi ko. Dahil sa mga ikinikilos niya, ay hindi ko tuloy maiwasang mag-isip ng hindi maganda. Kahit na anong pangungulit nga ang gawin ko, ay ayaw talagang magsalita ng asawa ko. Sa halip, ay iniiba niya ang usapan. Hanggang sa nagdaan pa ang ilang araw. Kahit anong panghuhuli ko sa kanya, ay talagang iwas na iwas siyang pag-usapan namin. Ang babaeng pilit kong tinatanong sa kanya. Hanggang sa tuluyan na nga akong nainis at wala sa sariling sinabihan ko siyang. Baka kaya ayaw niyang sabihin sa akin kung kakilala niya ang babaeng sinasabi ko. Yun ay dahil sa dati niya iyong kasintahan. Para akong batang nagmamaktol ng araw na iyon, Miss Aya. Ewan ko ba, siguro dala lamang ng pagbubuntis, kaya ganun ang mga naging reaksyon ko. Natatawa na nga lang ako ngayon, tuwing naaalala ko ang pagmamaktol kong iyon. Ano ka ba naman, Rika? Tigilan mo na ngang mag-isip ng ganyan. Mag-asawa na tayo oh. Tsaka magkakaanak na tayo. Aniya at sinusuyo ako't sinabihang huwag nang magtampo. Pero mas lalo lang akong nainis sa kanya. Kaya't hanggang sa kinagabihan ay hindi ko talaga siya kinikibo. Sa pag-iinarte ko ngang iyon ay nakalimutan kong magsuot ng kulay itim na damit. Maging sa pagtulog ay hindi ko iniimikan ang asawa ko. Hanggang sa sumapit na ang hating gabi. Naalimpungatan ako nang makaramdam ako ng kamay na marahang humahaplos sa binti ko. Maingat at marahan iyong umaakyat patungo sa tiyan ko. Makailang ulit pa nitong hinimas-himas ang maumbok kong tiyan. Saka bumababa na naman sa may binti ko na para bang nangroromansa ito. Taragis talaga tong lalaking to. Gusto pa yatang umiskor. Kita ng buntis ako. Kung makahimas ng binti wagas. Inis kong wika sa isipan. Ngunit nagtataka ako nang makalanghap ako ng kakaibang amoy na sumasamyo sa paligid. Para iyong amoy luga o nanang natuyo na hindi ko mawari. Nakakasuka talaga. At humahagod pa sa lalamunan ko ang amoy. Marahan kong idinilat ang mga mata para tignan ang asawa ko't sawayin sa ginagawa niyang walang tigil sa paghimas ng binti ko, paakyat sa hita. Pagdilat ko nga, tumambad sa akin ang napakadilim na kwarto. Mukhang nakalimutan yata ni Edwin na buksan ang pangmagdamagang ilaw. Nauna kasi akong nakatulog sa kanya dahil sa inis at hindi ko pa rin naman siya pinapansin kanina bago ako matulog. Akmang magsasalita na sana ako para tanungin ang asawa ko kung bakit hindi niya binuksan ang pangmagdamagang ilaw. Saglit akong natigilan nang nakarinig ako ng mahihinang pagsinghap. Nawari ba'y nasusukang pusa. Naramdaman ko rin ang unti-unting pagbaon ng mahahabang kuko sa binti ko. Kaya't hindi ko na napigilan ang sariling magsalita. Rumarahas na din ang paghimas na iyon at ramdam na ramdam kong sumasabit sa balat ko ang maganit na palad. Yun bang palad na maraming kalyo? Basta ganon.
Aray ko naman, Edwin. Ang sakit ng ginagawa mo ah. Nantitrip ka bang lalaki ka? Pagalit kong sabi at tinabig ang kamay nito. Pagtabig ko sa kamay na nakahawak ng mariin sa binti ko, ay saglit akong natigilan nang maramdaman kong tila ba mabalahibo ang kamay na iyon at parang kasing kapal ng balahibo ng pusa. Doon ko lang din naalalang hindi naman makalyo ang kamay ng asawa ko dahil opisina ang trabaho nito. Maya-maya pa'y dumantay sa dibdib ko ang kamay talaga ng asawa ko at yumakap ito. Nang kapain ko yun, ay nasalat kong yun talaga ang kamay ni Edwin. Noong mapagtanto kong kalivel ko lang sa higaan ng asawa ko, ay dagli akong binalot ng takot at kaba sa isiping, papaano niya maaabot ang binti ko kung magkapantay lang kami sa pagkakahiga. Sa takot ay mabilis kong kinapa ang ilaw na malapit sa kinahihigaan ko at agad na binuksan iyon. Pagkabukas ko, Miss Aya, halos takasan na ako ng ulirat nang tumambad sa paanan ko ang napakapangit na babaeng may mahahabang buhok na halos tumabo na sa pagmumukha nito. Nagbabaga rin ang mga mata at walang tigil sa pagtulo ang malalapot na laway. Mabalasik ang mga mata nitong nakatitig sa akin habang nakangisi ng malademonyo. Pigil ang hiningang napatitig din ako sa nilalang. Pakiramdam ko, sandaling umurong ang dila ko. Gawa ng panandalian akong hindi nakapagsalita. Noong medyo nakabawi na ako, ay doon pa lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob at sumigaw. Dahilan para magising at mapabalikwas ng bangon ang asawa ko. Kasabay ng pagbangon ni Edwin, ay siya namang mabilis na paglundag ng nilalang pababa ng higaan. Pagkatapos ay kumaripas ito patungo sa bintana at doon tumalon. Nagising na din ang mga biyanan ko kaya't nagkagulo na ng gabing iyon. Bit-bit ang itak ay lumabas ang asawa ko na sinundan naman ng biyanan kong lalaking si Anselmo. Samantalang si Nanay Mercy naman ay nilapitan ako at pinapakalma. Noong maikalma ko na ang sarili, ay saka ko pa lamang naikwento sa kanila ang lahat ng nangyari. Kitang-kita namin ang bakas ng duming naiwan ng nilalang sa higaan at kumot naming mag-asawa. Mayroon pa itong malalapot na likidong naiwan na sigurado akong laway. Napakabaho pa nun na para bang panis na. Dali-dali ko nga ring tinignan ang hita ko nang makaramdam akong medyo humahapdi ito. Pagkatanggal ko ng kumot, ay nakita kong nag-iwan pala ng gasgas ang kuko ng aswang. Maging sa tiyan ko ay may mga bakas rin. Mabuti na lang talaga at nagising ako. Dahil kung hindi, baka nawakwak na ng aswang ang tiyan ko at nakuha na nito ang sanggol sa loob. Sus Mariosep, bakit nyo hinayaang bukas ang bintana? Ilang beses ko na bang sinabi sa inyo na maglagay ng bawang sa bawat sulok ng silid bago kayo matulog? Ito na nga ba ang ikinakatakot ko? Nag-aalalang wika ni Nanay Mercy at dali-daling isinara ang bintana kung saan tumalon palabas ang aswang. Dahil sa labis na takot, ay napaiyak na lang talaga ako at hindi ko na alam ang gagawin. Saglit pa akong iniwan ni Nanay Mercy at pagbalik niya, may bit-bit na siyang isang basong tubig at mga pangontra sa aswang naman ang hawak sa kabilang kamay. Inumin mo ito, iha.
Ikalma mo ang sarili mo't makakasama sa bata ang matinding takot na nararamdaman mo. Baka mapano kayo ng apo ko. Kumalma ka na. Hindi ko hahayaang may mangyari pang masama sa inyo. Wika nito, pagkaabot sa akin ng tubig. Noong tanggapin ko ang isang basong tubig, ay dali-dali naman niyang sinabuyan ng asin ang bawat sulok ng silid. Nagsabit din siya ng mga bawang na nakabugkos pa sa bintana at bawat pader. Pero kahit anong pagpapakalma ko, Miss Aya, hindi pa rin mapawi-pawi sa dibdib ko ang napakabilis na pagkabog nito. Idagdag pang naninigas ang tiyan ko at pakiramdam ko manganganak na ako nang wala sa oras. Labis-labis pa rin ang takot na bumalot sa akin. Lalo na't rinig na rinig ko ang napakalakas na paghuni ng wakwak sa labas ng bahay. Para bang mas hinahamon pa nito ang asawa't biyanan kong lalaki. Makaraan ang mahabang minuto'y bumalik na rin ang asawa ko kasama si Tatay Anselmo. Kaagad na tinanong ni Nanay Mercy kung ano ang nangyari at kung naabutan ba nila ang aswang. Ano? Nakilala niyo ba kung sino ang aswang? Tanong ni Nanay Mercy. Tumango ang asawa ko at sinabing nakilala nila kung sino ito dahil sinundan nilang dalawa ng kanyang ama kung saan ito nagtungo. Kung ganon, sino ang aswang? Tanong ni Nanay Mercy. Si Madel, siya ang aswang na nasundan namin ni Tatay pauwi sa bahay nila. Deretsahang wika ng asawa ko. Halos hindi ako makapaniwala nang malaman ko, Miss Aya, na ang aswang palang gustong bumiktima sa akin ay ang dating kasintahan ng asawa ko. At iyon din ang babaeng ilang araw ko nang nakikita sa labas ng bakurang palaging nagmamasid sa akin. Kilala ko lang kasi ito sa pangalan at hindi sa mukha. Minsan na kasi naming napag-usapan ang mga dating karelasyon namin. At ang Madel na yon ang hindi ko malilimutan. Sa kadahilanang ito ang talagang nagbigay ng pasakit sa asawa ko noong magkasintahan pa lamang sila. Nagkaroon kasi ito ng ibang lalaki at hindi lang isa, kundi 3 silang pinagsabay-sabay. May angking ganda din talaga ang babae, kaya naman kahit sinong lalaki ay nanaisin itong makarelasyon. Nagpakatanga pa si Edwin at pinatawad ang panlalalaki ng babae dahil sa labis na pagmamahal niya. Pero naulit iyon ang naulit hanggang sa hindi niya nakinaya, lalo na nang malaman niyang nagiging sawsawa na ng iba't ibang lalaki ang kasintahan niya. Dahil roon, kaya nakipaghiwalay ang asawa ko. Tutol man ang babae sa paghihiwalay nila, ay agarang nagpasya si Edwin na lumuwas ng syudad para makipagsapalaran at kalimutan ang taksil na dating kasintahan. Balik na tayo sa kasalukuyang pangyayari, Miss Aya. Nagwika naman si Tatay Anselmo na kung hindi lang raw sila naawa doon sa ina ni Madel, ay talagang pagtatatagain nila ang babaeng yon. Pasalamat lang talaga at todo ang pakiusap ng ina nito na wag saktan ng anak, sapagkat nasalinan lang ito ng pagiging aswang ng abuela. Nangako rin ang ginang na magpapakalayo-layo na raw sila at hindi na muling magpapakita pa. Pero bago nga umuwi si Edwin at Tatay Anselmo, ay pinagbantaan nila ang mag-ina na sa oras na makita pa nila ito sa baryo ay ibabaon nila ng buhay ang anak nitong aswang. Magmula ng gabing iyon, Miss Aya, ay naniwala na akong totoo pala talaga ang mga aswang at hindi kuro-kuro lamang ng mga taong tsismosa.
Napagtanto ko rin sa aking sarili na kahit hindi ka naniniwala sa mga pamahiin o sinasabi ng matatanda, ay wala namang mawawala kung susundin at irerespeto mo ang mga ito. Basta't ang mahalaga ay wala kang naaapakang iba. Dahil kung hindi ko sinunod ang mga bilin sa akin ni Nanay Mercy, baka pangalawang gabi pa lang namin sa baryong iyon ay nawala na ako ng anak. Nang sumunod na mga araw kasi, ay nasagap ko mula sa kababata ni Edwin na si Van, na magmula nang lumuwas sa syudad ang asawa ko, ay halos mabaliw ang babaeng si Madel, kakahanap at kakaantay. Hindi niya lubusang matanggap na iniwan at hiniwalayan na talaga siya dahil din sa sariling kagagawan niya. Hindi pala nagpaalam ng maayos sa Edwin na aalis na siya. Kaya naman nanatiling nakatatak sa isipan ng babae na magkarelasyon pa rin sila. Noong nalaman nitong magbabakasyon ng asawa ko'y labis-labis umano ang tuwa nito at magkikita na ulit sila. Subalit gano'n na lang din katindi ang galit nito nang malaman niyang may asawa at magkakaanak na si Edwin. Pinayuhan pa umano nila Van ang babae. Nahayaan ng mamuhay ng tahimik at payapa si Edwin dahil kasalanan din naman ni Madel kung bakit sila nagkahiwalay. Ngunit hindi ito matanggap ng babae at hindi nila inaasahang walang pagdadalawang isip na sinalo nito ang pagiging aswang ng abuela na matagal nang usap-usapan sa kanilang lugar. Nang araw na dumating kami sa baryo at nalaman ni Madel na may pamilya na ang dating kasintahan, ay iyon din ang araw na sinalo nito ang pagiging aswang ng abuela niya. Dahil kinabukasan lang, burol pala ng lola nito ang pinuntahan ng mga biyanan ko. Kaya naman malakas ang kutob ko na ang asong nakita kong dumamba sa bintana ay ang dating kasintahan ng asawa ko. At siya din ang aswang na humimas ng tiyan ko sa dilim.